Ako po'y natutuwa at meron po tayo na pagbati. Yes, 2 po. days in a row. Kahapon, napagbati natin yung Amerikano, actually British national. British national. Saka yung kanyang misis na Pinay na hindi na madideport si British national. Ngayon, ito, kanina yung mag-asawa. See? Namimiss ko itong ganito. Dapat araw-araw meron tayo na magpababati. Opo. Di ba? Yes po. Yun po yung the reason why we're here is para tugunan hindi lamang yung mga problema sa komunidad, problema ng mga pang-abuso, pang-api. Yung kailangan magbalikan yung mga nag-aaway ng mga magkarelasyon, mag-asawa, magkasintahan. Yun po yung isa sa mga expertise namin Opo. dito. Dati pa lang, Sir Rafi. Dati pa lang. Opo, pamilya, relasyon. At syempre, kasama dyan po yung gagawa kami ng way na yung kailangan para mapagbati sila. If it means that we have to spend our own resources, sarili kong pera, gagawin ko po yun. Gusto ko lang magkabati lahat. Kung kinakailangan, dadalhin namin kayo sa marriage counselor. Tama Gagawin po po. namin yan. Para magkabati. Yun. Ngayon, meron naman tayong pagbabatiin. May Sige po. pagbabatiin tayo, Idol Rafi. Ito po ang laman ng comment section ngayon, Idol Rafi, kung saan lumapit po sa ating tanggapan. Ang sinasabi po, si Sherilyn Gonzaga o mas kilala sa Cherry White. Lumapit po sa atin si Cherry White para ireklamo ang kanyang boyfriend na sinasabi po na mas kilala sa Boy Tapang. Ayan. Okay, malaman po natin, Idol Rafi, dahil may mga kani-kanila silang sinasabi laban sa isa't isa. May mga version sila. May mga Kung ano version ito. po sila. Mas maganda po na marinig din po natin mismo sa kanila. So parang vlogger to. Parehas vlogger po. At nag-aaway sila. Opo. Magkasintahan, magkaasawa. Magkasintahan, Idol. Okay. Hindi po sila kasal. Alright. So live-in. Live-in lang po. Pati pagbatiin natin kung ano yung problema, di subukan natin paayusin. Tulad mga ginawa natin mga nakarang araw hanggang ngayon. Opo. At meron tayong video. Sige. Panoorin po natin. Yan po si Boy Tapa. Bago ang May lukuhin security sarili guard mo! doon na umawat. Buhayin mo yung sarili mo! Huwag kami mga bisaya! Alam kong mahina ka! Alam kong mahina ka! Tarang... Hoy! Oh! Okay. Tapos na? Sige, nandito ngayon si Ma'am Cherry White. And then mamaya, subukan natin tawagan si Boy Tapang. Ang ating purpose dito, ay para mapag-ayos sila. Tulad ng nangyari kaninang kaso bago nito. Ayun. Taas mo muna. Kinakabahan si Ma'am Cherry White. Balik sila sa sorry. baba, sir. Sorry po. Bigla kayo na isa lang. Sabi ko, bago mag 3 o'clock, sorry na, medyo pa-extend yung kaninang complainant. Sige. Magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Hello po, magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Sherry yung problema at susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Gaano kayo katagal na po magkasintahan ni Boy Tapang? Start po nung December 13. Dito lang po, bago lang. 1 year, wala pong 1 year, December Wala po. 13. Okay. Well, sayang naman po yun kahit paano. December, January, February, 3 buwan na kayo. Ano ho bang pinag-ugatan ng away ninyo? Ito po kasi yun eh. Pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung isang gabi po, akala niya hinak ko yung Facebook niya, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung convo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik, may matanda daw po ako. Yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. 1 hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am?
Hindi po. Okay? Hindi mo natanong sa kanya ba't niya nagawa yon? Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yon o hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Eh bakit siya pa magpapatulfo Ayun nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi may ebidensya daw po siya na pinapahack ko yung account niya. Yung Facebook niya. anong ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Nung gabi po yun, lahat yun nag-log out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan po ay i-hack yung kanyang Hindi ko nga po account? alam. Hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na-explain mo na sa kanya. In-explain ko po, pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sinasabihan niya pa ako ng bad words na, ulul ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero, nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. At ito naman, ito. Nagkaroon po talaga ng down po ang meta po nung araw po niyan. Facebook, Messenger, and Instagram po. Yung po Nag-down ba, po talaga. alam niya at nasabi sa kanya? Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na, paanong hinahack, nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero ano motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na ba't ko gagawin yun? Ba't kita i-hack? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako, kalmado lang. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Marami Siguro nang po pwedeng dahil po pagbintangan. galit siya. Galit siya. Bakit po siya galit Sir, siya? matindi magalit yun, nakakatakot. Kaya nga boy tapang eh. Opo, nakakatakot talaga. Dapat prepared ka na kung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po Alam mo naipag-iwalay dapat- na ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Siguro give it a try. Kasi siyempre ma'am, nung pinasok mo relationship with him, alam mo kung ano yung karakter yung pagkatao niya. Dapat tanggap mo Sir, niya, nung ready nagkakilala ka. kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Sobrang bait niya. Okay, maganda yung sinabi mo. So, Opo. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag 360 degrees? Sir, selos. Ayun. Yan Selos. sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, di ba? Kasi kung ikaw magkasintahan maganda, talagang marami kang problema dyan. Siyempre, Sir, natural. maganda. Hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit Kasi ka naman. sir, ritoke daw po yung ilong ko. Wala namang masama kung ritoke. Oh, doon sa mga mga selosa at seloso, wag na kayo magkasintahan ng gwapo at maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Di ba? So, nagsiselo siya. Baka naman may pagbasihan man para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi sir, ayoko magsalita Masisira siya. Hindi, pero ma'am, kasi wala siya dito. Subukan natin tawagan. Yung bang, okay, dati malambing siya. Sabi niya, sweet. Sobra. Oh, Para siyempre, akong prinsesa. tama lang yon. Usually ganun talaga pag nanliligaw. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat, medyo pa yung pagbabago. Pero what led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan nag-start yan pati dun sa may nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami that time. Lagi kami nag-aaway. Laging punto selos. Siyempre ako nagselos din ako, pero yung pinagsiselosan ko nasa lugar. Okay. Nasa Ano po yung sa Tabang. Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan Meron din kasing lumabas sa video po na nakita ko. Pero hindi po siya yung sinaktan ko. Opo. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Bumaba ako dun sa resort, nakapanty ako, nagsiswimming po ako dun that time. Tapos, pag akyat ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, 4 na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila. Nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan niya ako, nakipag-sex ka dyan sa baba? Anong ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin, anong masama? Doon na siya na-trigger. Nagselo siya, yun. So, may nagpa-picture sa yung mga followers, pinagselosan niya po yun. Opo.
yung mga taga Cebu, doon po sa lugar na yon. Natural lang po sa ating mga vloggers, magisiguro sa kanya pag may nakikita mga followers ng papapicture. Hindi niyo po naunawaan yun. Bakit wala ho ba nagpapapicture sa kanya? Madami din po. Oh, at ikaw, nagsiselos ka ba pag may nagpapicture sa Hindi kanya? po. Normal po yun eh, pag may nagpa-picture. Kaso kasi yung point po na yun, naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpa-picture sa akin, pinatagay ako. Dun sa may resort. Siyempre, katuwaan po kami, yun. Pag akyat ko, yun, nagalit na siya. Anong dahilan daw bakit si Boy Tapang siya pa sana magpapatulfo? Ano sinasabi? Pinahack ko daw po yung account niya, kaya ipapatulpo niya ako. pagpapahak. Okay, na wala naman pong basihan. Okay. Kayo ho ba willing, ma'am, na pagbatiin ko na lang kayo? Hindi po. Ayaw mo na. Ay, sayang naman po yung 3 buwan. Ay, hindi po. Hindi ako manghihinayang dun. Eh, anong dahilan? Ba't nandito po kayo ngayon? Eh, gusto ko po kasi sabihin sa kanya na kasi sa social media po tinitira na yung yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din. Tapos, hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ganyan pala yung babaeng yan, may matanda. Kasi yung sinasabi niya pong matanda, tatay po ng anak ko yun. Na 40 years old plus. Yun yung sinasabi niya na matanda ako. Tapos Pero tanong na, okay. Yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nakipagrelasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tatay nito ay... alam niya po yun. Okay, so dapat hindi niya na sinisingil siya yun. Diniklara niya yun sa kanya. Okay. So ano pa po yung kanyang hinaing? Sa social media, yung mga luxury bag ko daw po ay galing sa sugar daddy. Yun yung sinasabi niya. Na pinost ko, galing po yun sa sarili kong pinagpaguran yun. Yun yung kasi may mga nagko-comment sa akin, uy, ang bag mo galing naman siya sa sugar daddy mo. Siyempre, nasasaktan ako, sir. Yung mga ganun na, nadadamay din po yung anak ko sa mga comment. Kaya sabi ko, daanin, hindi po ako sumagot sa Facebook. Gusto ko daanin na lang namin sa... Okay. Kasi mama ito, kung talagang hindi kayo magpag-ayos at lumalato, kung yun po yung naitabi nyo o na screenshot nyo, yung mga pananalita na hindi totoo, pwede cyber libel natin. Kung sino man yung gusto nyo, may kagagawa niyan. Lalo yung sinasabi na ikaw ay walker, ikaw ay ganito, ganon, na below the belt po yun. Saka po yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, sinabihan niya ng addict. Yun po, pwede natin makasuhan ng cyber libel mga yun. Nandiyan ho na preserve nyo yung mga post na yon. Hawak nyo pa po. Opo, may video. Sinend ko na po. Pwede ho kayo mag-cyber libel kung tutusin. Pero habang maaari sana maiwasan natin, mapagbati namin kayo. Hindi po mangyayari yun. Kilala ko yun eh. Okay? So, at least kayo po yung nakapagsalita na sa amin. Pag siya'y pumunta rito, alam na namin kung anong gagawin. Siya nga pala, kanina pala, malala ko, yung lawyer po ni Boy Tapang gusto ata makipag-usap off-air. So, willing ho ba kayo pagkatapos nito, pag-usapin naman kayo off-air? Sige po. Meron atang gusto sabihin yung lawyer. Siyempre, yung lawyer siguro, alam niya na pwede ka mag-cyber libel doon sa mga sinasabi mo. Pero ikaw ba, walang sinasabing masasama kay Boy Tapang? Nagmura po ako kasi away namin yun eh. Nagmura po ako dun sa sa bahay ni Hindi, record. pero yung bang pinost nyo po na may sinabi kayong mga libelos, na yung mga Ay, wala po. malisyosong mga panalita, wala. Walang cyber libel. Kasi alam ko po yung mangyayari. Kaya hindi po ako sumagot. Pero yung mga tao pong nagsalita ng mga hindi maganda laban sa inyo, paninilampuri, yun po, pwede tayo mag-cyber libel. Tutulong po kami. Okay? Sige po. Si Boy Tapang daw, mamaya na lang daw magsalita. May Actually, sir, panawagan. may post po siya sa Facebook 20 minutes ago kanina po. Kakagising ko lang, excited naman to. Kalmahan mo, alam ko, pangarap mo yan umabot sa tulfo kagaya ng pag-utos mo kay Canada Girl dati. Asa na ang tawag, inihintay ko. Pero tinatawagan natin, sir, wala pong sumasagot po. Saan? Pupuntahan na lang daw po si Boy Tapang. Hindi niyo tinatawagan? Siya Hindi rin? po, tinatawagan po natin, sir. Ringing po, hindi po sumasagot, sir. Pero Yung mga nakausap staff natin po kanina yung lawyer, di ba? Opo, hindi po sumasagot. Tas kanina, ngayon po, cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni Ma'am Kasi nga, Sherry White. ayaw nga nila ng on-air. Ang gusto nila off-air. Yung lawyer. Yung lawyer daw po ang willing Yung lawyer daw po, makipag-usap. Ma'am Cherry White, willing natin makipag-usap. So mas maganda kung lawyer, alam niya na anong pwede mangyari base doon sa mga sinabi mo na mga post. Actually, Sir Rapi, meron din po akong lawyer. Pwede din po rin yun
pwede din po siyang, yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer. Opo. Patay na, mukhang tumitindi na to. Habang Maris, kayong dalawa lang. Hindi po. Mas mabilis masolve yun kung kayong dalawa lang. Hindi Kasi na po pag lawyer kaya. to lawyer, medyo ibang level na Napahiya yun. na po kasi ako sa social media eh. Wala nang Nadama yung anak ko eh. Wala nang pag-asa na magkabalikan Wala kayo. po. Naku. Ano po mensahe nyo kay Boy Tapang? Huwag ko kayo magsalita ng mga masakit. Alam ko po yun. Alam ko. Sige. Kasi Ano? sa Facebook ko nga po, hindi ako nagsalita ng di maganda. Dito pa po kaya. Sige po, ano po yung mga gustong sabihin sa kanya? Nanonood po siya malamang kasi kinatbilis na po siya, pinatay niya yung cellphone. Ano po, ang gusto niyong ayan po, tingin sa camera. Mensahe niyo po sa kanya. Wala. Good luck. Yun lang. Good luck. Good luck sa'yo. Good luck sa atin. Yun lang po. Yun lang po. Siya yung woman of few words. Sige po. Well, good luck din po. Mamaya po, ma'am, siguro off-air ayaw nila. Subukan natin na on-air. So, lawyer mo, lawyer, pag-usapin natin. Opo. Sige, salamat ma'am at good luck po sa inyong dalawa. Sige po. Gandang hapon po. Yun. Thank you po. Kaya kayo dyan, huwag kayong umibig sa maganda at sa gwapo. Hanapin nyo yung pangit para wala na kayong problema. Hindi na magsaswangit ang mga mukha nyo. Totoo yan. Palang pinagawa yung selos. Yes, thank you, ma'am. Di ba? Ngayon, kung kumuha si Boy Tapang ng pangit, hindi siya kailan magselos. Oh. Maganda. Kung si Ma'am Cheryl naman kumuha ng pangit na lalaki, hindi na siya magselos. Wala ang selosan. Oh, pangit to pangit. Hindi, depende rin yan. Actually, yung kagandahan o kagwapuhan, depende sa tao yan. Yes po. Depende sa taong tumitingin. Opo. Diba? Nasa taong nag-appreciate. Maring It's in the eye of the beholder. the beauty is in the eye of the beholder. Maring sa isang tao, kunyari si Maria ay maganda, sa iba naman hindi. Diba? Maring sa ibang babae, si Mario ay gwapo, sa ibang babae naman hindi. Ganun lang yun. Beauty is in the eyes of the beholder. Tama yun. Okay, so news break muna tayo. 3:40 ng hapon, mga kapatid, dyan lamang po kayo at pagbabalik po ang Wanted sa radyo. At ang oras po natin, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Sansom Plus Herbal Capsule Gold and Orofan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orofan po dapat ang nasa una nating listahan. And Federal Tires, tumawag po kayo sa 877-200-00 para mahanap niyo po ang pinakamalapit na Federal na tindahan. Magbabalik po ang Wanted sa radyo, dyan lamang po kayo. Idol, idol.